Magandang araw sa ating mga insan. Ako po muli ang inyong banat insan at nandito tayo sa isang makatotohanan, reaction at komentaryo. Ngayong araw mga insan, pag-usapan po natin yung sinabi ng isang ICC po, spokesperson ng ICC, na sinasabi niya po na wala naman daw pong witness against po dito kay Tatay Digong Duterte doon sa mga ikinakaso sa kanya. Dahil sinasabi niya pa nga po dito na yung mga pumunta lang doon hindi para mag-witness, kundi magsabi lang sa patungkol sa kung ano yung nangyari doon sa war in drugs, pero hindi para akusahan si Tatay Digong Duterte. So ngayon mga insan, kung wala silang witness, paano nila nabuo yung mga kasong ganito? Di ba 30,000 yung biktima di umano ng AJK, pero wala silang ipangapangalan at nangihiram pa nga po ng mga picture nung kung sino-sinong mga kamag-anak na hindi naman kasama doon sa AJK. Hindi po ba mga insan? Pero bago ko po ipakita sa inyo yung video at pag-usapan, bigyan ng komento, ng katotohanan ng komento at reaction, nais ko lang po kayong imbitahan na mag-subscribe dito sa ating channel. Wala naman pong bayad dyan mga insan sa ating channel at sa Facebook page natin. I-like at i-follow po. I-hit nyo na rin yung notification dito sa ating YouTube channel at mag-like po kayo. Malaking tulong po yan dito sa ating channel. Kaya eto mga insan, pakinggan na po natin to. Yung galing po ito, yung gagawin natin ng reaction at bibigyan ng komentaryo. Galing po ito sa channel ni Showbiz Chikadoro, mga insan. So, eto na. Isa ang war on drugs ni ex-President Rodrigo Duterte na dahilan bakit bumaba sa termino ng may mataas na rating sa survey sa kasaysayan. Sa kanyang kampanya sa pagkapangulo noong 2016, nangako si dating Pangulong Rodrigo Duterte na aalisin ang mga problema ng Pilipinas sa iligal na droga at katiwalian sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan ng maupo sa pwesto. Nangyari yun, minsan. Naging Wala, dahilan ito naniniwala sa ako dun. paglulunsad ng Oplan Double Barrel ng Philippine National Police noong July 2016. Binubuo ito ng Oplan High Value Target na tinutumbok ang mga sindikato ng droga at Oplan Tokhang na pinasasamputan ng mga pagbisita sa bahay-bahay ng mga pulis para hikayatin ang mga drug personalities na sumuko. Nakasaad sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency na mahigit 6,000 daw na individual ang naiulat na namatay sa anti-drug Almost 6,000 nga lang yung sa PDEA. Nasaan yung 30,000 yun? Hanggang May 2022 diba? at sa sumunod na mga buwan at naging safe na ang mga kalsada lalo na sa Kamaynilaan. Seryoso yun, mga insan. Sa kabila ng kanyang inisyal na timeline, inamin ni Duterte na ang problema sa droga ay higit na ugat kaysa sa inaasahan at inamin niyang nagkamali siya sa paniniwalang malulutas niya ang krisis. Sobrang dami kasi nagulat si President Duterte nun eh. Pero ang media ay tila ba nakatutok lamang sa mga namatay na durugista at pikit Tama. Yun lang sila, bakit ganun? Hindi yun sa kagandaan, puro ano eh. Milyon-milyon din ang naparihab noon at ngayon ay namumuhay na ng mapayapa. Sa kabila nito, si Tatay Digong ngayon ay siningil ng mga pro-durugista, pro-criminals at mga politikong hindi nagawang magnakaw sa panahon niya. Paano ka ba naman makakapagnakaw nung napaka-strict? Di ba? Kaya kung nakikita niyo yun, yung i-plus ko dyan sa screen, nakikita niyo yung mga pagmumukha na yan, mga insan. Sila yung nako, ako na lang. Grupo ng makakaliwa, darambong, kurap, di ba? Gano'n na yung naging kalakaran dito sa ating bansa, mga insan. Sabi nga ni Ted Filon sa kanyang programa, nagnakaw ng mangga, nagnakaw ng tsinelas, nakulong, nagnakaw yung sekretary, nagnakaw ng 20,000 na pondo, nakulong, yung trilyon yung ninakaw, nakaupo sa pesto. Ganun kahusay yung ating gobyerno ngayon na insan. So, tuloy natin ito mga insan. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na ipinatapon ni Marcos Jr. si FDRRD sa yan ang totoo. Sa pilitan, pati daw ang mga kaso nito sa ICC ay pilit rin. Kaya naman ayon sa isang ito na yung sa ICC mga insan. na direktang nagtuturo kay FDRRD sa mga krimen na yan ibinibintang siya. sa kanya. Ayon sa isang ulat ay
Sinabi ni International Criminal Court, ICC, spokesperson Fadi El Abdallah na karamihan ng Siya yun, ha? laban kay dating Teka lang ha, teka lang minsan. Linawin ko lang ha, baka sabihin na naman yun, may tayo. Nanggaling yan mismo mga insan sa ICC. Sila mismo ang nagsabi niyan. Di ba? Hindi kung sino-sino, ICC mismo, spokesperson ng ICC, siya mismo nagsabi. Di ba? Tuloy natin na wala nga talagang witness walang testigo. Laban do sa binibintang nila kay Tatay Digong Duterte. Tuloy natin ito mga insan. ay hindi biktima ng drug war ng nakalipas na administrasyon. Aniya ni Abdallah, actually most of the witnesses are not victims. Not Not all victim. victims are Di ba? Nakita mo? Most of them are not victims. So, hindi biktima. Di ba? Karamihan doon, hindi biktima. Nako naman. witnesses. Actually, a very limited number of victims would be called to be a witness, and normally, most of the victims will be represented by a lawyer. Yung mga biktima, lawyer lang ang nagrepresenta. Ginagawa ng tagausig at ang mga saksi ay tinatawag ng mga partido, alinman sa prosekusyon o depensa. Samantala, sinabi rin ito na sa napakakaunting pagkakataon, pinahintulutan ng mga hukom ang isa o dalawa sa mga biktima na pumunta ng personal at magkwento ng kanilang mga kwento, ngunit nandoon sila hindi para akusahan ng isang tao dahil nandyan sila upang ipakita ang kanilang pananaw sa kanilang mga obserbasyon at kanilang mga kwento sa hukom. Isa ang war on Di ba mga insan? Pumunta sila doon, magkukwento lang, hindi para akusahan. Di ba? Hindi para akusahan si Tatay Duterte o sino man yung isa na yun na para akusahan yun, di ba? Ando doon lang sila, kwento lang yung pangyayari. Tapos hindi mismo yung nabiktima, yung nando doon, yung mga abogado lang. O nakakasigurado ba tayo mga insan na pumunta ron, abogado talaga ng mga sinasabi nilang biktima ng AGK. Kaya sila nahihirapan, mga insan, na maglabas ng pangalan. Di ba? O yung sinasabi din ni, naalala niyo yun? Balikan lang natin yung sinabi ni John Vic Remulla noon. Di ba? Na marami yung namatay daw sa war on drugs. 30,000, di ba siya? 30,000. So some of them daw namatay na pinalabas daw sakit sa puso pero may butas yung ulo. Ginawan po yun. Ginawan po yun ng documentary ng Rappler. Di ba? In-interview doon yung mga namatayan. Di ba? Sinabi noon, punerarya ang nagdesisyon pero yung blatter, kung ano yung kinamatay, yun talaga nakalagay doon. May tama ng bala sa ulo. Pero pagdating doon sa mga punerarya, binabago para makakuha ng cash assistance para doon sa pagpapalibing. Diba? Buko pa rin yung kasinungalingan nila. Kasi kahit anong gawin nilang pagsisinungaling mga insan, lalabas ang katotohanan kasi yun ang totoo. 'Di ba? Nahihirapan kayong maglabas ng mga pangalan na biktima kasi wala naman talaga. 'Di ba? Kung yung totoo yung mga sinasabi nyo, hindi kayo mahihirapan na maglabas ng pangalan kung sino man yung mga nabiktima di umano ng sinasabi nyong AJK. Hindi po ba mga insan? 'Di ba? Tingnan nyo naman kung sino yung nagtulong-tulong, yung dating magkakaawa yan. 'Di ba? Yung dating sumisigaw na Marcos Diktador, Marcos Diktador. Yung mga makakaliwang NPA, NDF na yan. 'Di ba? Mga kakamping, mga dilawat. Nasaan sila ngayon? Magkasanib pwersa sila. Pinapabagsak nila si Duterte. Na, yun ang bumangga sa kanila noon. Di po ba? Tatay Digong Duterte yung tumibag sa kanila eh. O nagsama-siyama sila ngayon para si Tatay Digong Duterte naman yung tibagin nila. Ang masaklap nga nun, hindi nila natibag si Tatay Digong Duterte. Sila ngayon ang binabalikan ng taong bayan. Dahil dun sa kasinungalingan na ginagawa nila. So mga insan, lagi kong pinapaalala dito sa aking channel na lagi po tayong maging mulat. Diba? At gawin natin yung makakaya natin bilang mga Pilipino na ibahagi natin yung ating nalalaman sa katotohanan. 'Di ba? Huwag natin tangkilikin kahit anuman isiksik nila sa atin. 'Di ba? Isiksik niyo kasinungalingan. 'Di ba? Huwag natin basta-basta paniniwalaan 'yan. Doon tayo sa katotohanan. Ako'y naniniwala, mga insan, na maganda ang dinulot ni Tatay Digong Duterte sa war on drugs niya. Dahil malaya tayong nakakagalaw nun sa mga kalsada na walang nagtitrip sa ating mga adik. At malaya tayong nakakagalaw dahil wala pong mga hold-upper. Himba po mga insan. Maraming salamat sa inyong panonood at huwag niyo po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel at lagi po kayong mag-iingat. Paalam po.